Sa gitna ng malakas sa ulan, dumating ang ambulansya. Isang lalaking walang malay ang isinugod sa St. Dominic Hospital. Siya, si Leonardo Moretti, ang bilyonaryong Italyano na kilala sa kanyang malamig na puso at misteryosong nakaraan. Paulit-ulit niyang sinisigaw, "Non voglio vivere!" Ayaw niya nang mabuhay. Walang makaintindi sa kanya. Hanggang sa lumapit ang janitress na si Clarissa de la Cruz. Isang simpleng babae na may boses na tila kayang pawiin ang bagyo sa kanyang kaluluwa. Sa wikang Italyano, mahinahon niyang bumulong. "Calmate, sia al sicuro adesso." Pero namutla ang lahat ng kausapin siya ng mahirap na janitress. Paano kung ang babaeng nagpasaya at nagbago sa kanya ay minsan ang winasak ng kaniyang nakaraan? Malakas ang ulan nang dumating ang ambulansya sa harap ng St. Dominic Hospital. Basang-basa ang kalsada. Nagliliparan ng mga dahon at halos hindi marinig ng mga tao ang sigaw ng sirena sa lakas ng ulan. "Emergency! Male patient, mid-30s, possible overdose." Sigaw ng paramedic habang binubuksan ang likod ng ambulansya. Dalawang nurse agad ang sumalubong, sabay takbo papasok sa ER. Nakahiga roon ng isang lalaki maputla, basang-basa at may galos sa braso. Maganda ang forma ng mukha niya, matalas ang panga, mapupungay ang mata kahit nakapikit, at halatang banyaga. "Name?" tanong ng head nurse. "Leonardo Moretti," sagot ng paramedic. "Italian national. He was found unconscious in his hotel room. May mga empty pills sa bedside table." Napatitig ang mga tao. "Si Leonardo Moretti?" bulong na isang doktor. "Yung bilyonaryong Italian investor na may hotel chain dito sa bansa?" "Oo, siya raw," sagot naman ng nurse. "Pero bakit naman ganito nangyari sa kanya?" Habang nagmamadali ang mga doktor, biglang nagsimulang magsalita ang lalaki kahit mahina ang boses. "Non voglio vivere." Paulit-ulit niya ang sinasabi. "Ha? Ano sinasabi niya?" "Di ko alam. Siguro delirious pa." "Non voglio vivere!" Mas malakas sa sigaw ni Leonardo. Halatang puno ng galit at sakit. Nagkatinginan ng mga nurse. Walang makaintindi sa sinabi ng bilyonaryo. Hanggang sa isang boses ang marinig sa likod. "Non voglio vivere." Ibig sabihin ayaw niya nang mabuhay. Mahinahon pero malinaw ang boses. Lumingon silang lahat. Nakatayo sa gilid ang janitress na si Clarissa de la Cruz. May hawak pang mop at timba. Basa rin ang kanyang buhok. Marahil, galing sa labas para maglinis. Tahimik pero matatag ang tindig. "Clarissa, bumalik ka na nga sa duty mo?" Sabat pa ng isa. Ngunit hindi siya gumalaw. Lumapit siya sa kama ni Leonardo. "Please, let me try," sabi niya. At sa tono ng boses parang alam niya kung ano ang ginagawa. Nagtataka ang mga doktor pero pinayagan siya. Lumapit si Clarissa sa lalaki. Marahang hinawakan ng kamay nito. "Calmati, sia al sicuro adesso." Bulong niya sa wikang Italyano. "Kumalma ka. Ligtas ka na ngayon." Sa lahat ng naroroon, tanging siya lang nakakaintindi ng mga salitang yon. Tahimik ang buong kwarto. Lahat ng mata ay nakatutok sa kanila. At sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang dumating si Leonardo, huminto ito sa pag-ungol at dahan-dahang iminulat ang mata. Nagtagpo ang mga mata nila. "Ci sei tu?" Mahina niyang tanong. "Clarissa," sagot ng babae. "Ako ang janitress dito pero ngayon gusto kong tumulong." Nanginginig pa ang kamay ni Leonardo. Pero nakatingin lang siya sa kanya. Parang may hinahanap sa mukha ng babae.
Isang alaala, isang sagot. Sa pagitan nila, parang huminto ang ulan. Stay. Please. Mahinang sabi ni Leonardo bago siya muling mawalan ng malay. Pagkalipas ng ilang minuto, nakalabas na si Clarissa ng ER. Basa pa rin ang uniforme niya. Pero hindi niya maalis sa isip ang mga salitang binitawan ng lalaki. Hindi niya alam kung bakit parang kumirot ang puso niya. Marahil dahil nararamdaman niya ang bigat sa boses nito. Yung tono ng taong ayaw nang mabuhay. Habang naglilinis siya ng hallway, narinig niya ang mga nurse na nag-uusap. Ang weird na no? Bakit siya lang nakakapagpatahimik sa bilyonaryo? Baka coincidence lang. Pero ang creepy. Ngumiti si Clarissa pero hindi na sumagot. Sanay na siyang hindi pinapansin o ginagawang biro. Janitress lang naman siya. Walang dahilan para pansinin ng mga tao. Pero sa loob-loob niya, hindi niya maipaliwanag ang kakaibang kirot sa dibdib. Parang kilala niya ang lalaking iyon. Parang narinig niya na ang boses na iyon noon sa panaginip o sa nakaraan na pilit niyang kinalimutan. Kinabukasan, nakatakda na si Leonardo sa private room. Room 407, sabi ng nurse. Confidential, no media. The patient security team already arrived. Tahimik si Clarissa habang dumadaan sa hallway. Hindi niya dapat lapitan si Leonardo, pero hindi niya rin maiwasang mapaisip. Bakit isang bilyonaryo ang gustong mamatay? Habang naglilinis siya sa labas ng kwarto, narinig niya mga bodyguard na nag-uusap. Boss is stable, pero ayaw pa rin magsalita. Ang sabi ng doktor, kailangan daw ng psychological therapy. Good luck finding a shrink he'll actually talk to. Napatingin si Clarissa sa pinto. Gusto niyang buksan, pero pinigilan niya ang sarili. Hanggang sa biglang bumukas ito. Si Leonardo mismo ang bumukas. Naka-hospital gown, maputla pa rin pero gising na. Napatigil silang lahat. Sir, you should rest, sabi ng guard. Who was the woman yesterday? Tanong ni Leonardo, mabagal pero malinaw. The one who spoke to me in Italian? Tahimik, walang gustong sumagot. Pero mula sa dulo ng hallway, lumitaw si Clarissa. May hawak na mop na nakatingin sa kanya. Nagtagpong muli ang kanilang mga mata. Phew, sabi ni Leonardo, halos pabulong. You understand me? Kaunti lang po. Sagot naman ni Clarissa na kinakabahan. Marunong lang ako ng basic na Italian. Why? Dati ho akong OFW sa Milan. Sagot niya na pilit na ngumiti. Pero ngayon, janitress na lang po ako rito. Tinitigan siya ni Leonardo. Mahaba, malalim, parang binabasa ang kaluluwa niya. I see. Mahinang sabi niya. You saved me. Hindi ko kayo sinakip. Sagot naman ni Clarissa na marahang ngumiti. Kaya ho pinili niyong mabuhay ulit. Ngumiti naman si Leonardo. Mahina pero totoo. At sa sandaling iyon, napansin ng lahat ang bilyonaryong kilala sa pagiging malamig ay biglang nagkaroon ng liwanag sa mga mata. Pagkaalas ni Leonardo, hindi na mapakali si Clarissa. Nakatitig siya sa sahig habang naglilinis. Pero ang utak niya ay lumilipad sa lalaking may mga mata ng isang taong nabubuhay sa dilim. Clarissa! Tawag ng kasama janitress. Okay ka lang ba? Para ka natutulala dyan. Ha? Oo. Pagod lang siguro. Ngumiti siya. Pero ang totoo, gulong-gulo ang isip niya. Hindi niya alam kung bakit parang may connection siya kay Leonardo. Hindi niya rin alam kung paano niya nasabing ligtas ka na ngayon. Pero sa tono ng lalaki, parang naniniwala talaga ito. Habang lumalabas siya ng ospital, patuloy pa rin bumubuhos ang ulan. Tumingala siya, pinikit ang mga mata at bumulong. Kung may dahilan pa para mabuhay ka, sana makita mo ulit yon.
At sa loob ng St. Dominic Hospital, sa kwarto 407, isang banyakang lalaki ang muling nagmulat ng mata at unang sumagi sa isip niya ang ngiti ng babaeng janitress na hindi man niya kilala ay tila siya nang nakarinig ng sigaw ng puso niyang matagal nang nakatago. Tahimik ang umagang yon sa St. Dominic Hospital. Ang araw ay bahagyang sumisilip sa bintana ng room 407 kung saan nakaupo si Leonardo Moretti. Nakatanaw lang sa labas, parang may hinahabol na hindi niya maabot. Habang naglilinis ng sahig si Clarissa, napapatingin siya paminsan-minsan sa lalaki. Tahimik ito, halos hindi gumagalaw. Pero ramdam niya ang bigat ng iniisip nito. Parang bawat hinga, may dalang lungkot. "Good morning, Senyor Leonardo." Bati niya na pilit na magaan ang tono. Tumangulang ito. Hindi man lang lumingon. "Breakfast is here," sabi ng nurse at inilapag ang tray. Pero hindi man lang tinignan ni Leonardo ang pagkain. "Hindi ka kakain?" tanong ni Clarissa. Bahagyang lumapit habang pinupunasan ng lamesa. "I'm not hungry," mahinang sagot naman ng lalaki. Habang tuloy sa pagtitig sa labas ng bintana, "Baka mamaya magutom kayo," sabi pa ni Clarissa. "Sayang naman yung omelette. Amoy Italy pa naman." Napatingin ito saglit sa kanya, tsaka muling lumingon sa labas. Ngumiti si Clarissa, pilit na binibiyak ang katahimikan. "You know, in the Philippines, bawal na hindi kumakain. Masama sa mood. Kapag gutom, lahat ng problema mas mabigat." Huminga ng malalim si Leonardo tsaka bumulong. "Perché vuoi morire?" Napatigil si Clarissa. Alam niyang Italian yon pero kakaiba. Dahil siya dapat ang nagtatanong nun. Tumingin siya sa kanya. "Ako? Hindi ko gustong mamatay." Napakunot ang noon ni Leonardo. "Then why do you look like someone who already died inside?" Parang tinamaan si Clarissa sa sinabi. Hindi niya alam kung paano sasagot. Sandaling natahimik ang silid. Tanging tunog lang ng hangin sa labas ang maririnig. "Maybe because life isn't always kind." Mahina niyang sagot. Habang nagwawalis, binalikan niya sa isip ang mga salitang iyon. "Someone who's already dead inside." Tama siguro si Leonardo. Hindi mo niya gustong mamatay, pero minsan parang wala rin siyang dahilan para mabuhay. 2 taon na nakalilipas mula nang bumalik siya galing Milan. Noon naniniwala siya sa mga pangako ng isang lalaking nakilala niya noon, si Vittorio. Isang makisig na negosyanteng laging may bulaklak sa kamay at matatamis sa salita. "Te amo, Clarissa." Madalas itong sabihin habang magkasabay sila nagkakape sa maliit na cafe malapit sa Duomo. Akala niya siya na ang babaeng mamahalin nito habang buhay. Hanggang sa isang araw, natuklasan niyang may asawa at anak pala ito. Walang pasabi, iniwan niya si Vittorio. Nagising siya isang umaga sa apartment na walang laman, maliban sa isang sulat. "I'm sorry. You were a mistake." Parang gumuho ang mundo niya noon. Ilang buwan siya hindi lumabas ng kwarto, hanggang sa nagpasya siyang umuwi ng Pilipinas, dala ang basag na puso at kahihiyan. Dito sa St. Dominic nagsimula siyang muli bilang janitress. Tahimik lang, walang gustong alalahanin. "Clarissa?" tawag ng nurse. "Pahingi naman ng towel sa supply room." "Ah, sige po." Pagbalik niya, nadatan niya nag-iisa ulit si Leonardo. Nakahawak sa dibdib. Nakapikit. "Are you okay?" tanong niya na mabilis na lumapit. "I'm just fine. Just memories." "Memories of what?" "Of why I wanted to die." Tahimik si Clarissa. Hindi niya alam kung dapat pa siyang magtanong. Pero nang marinig niya ang panginginig sa boses ni Leonardo, parang gusto niyang makinig. "I lost someone," sabi ni Leonardo. "My mother. She was the only good thing I had." Nagkibit balikat siya. Pilit pinipigilan ang luha. Mahirap mawala ng taong minamahal. "Have you?"
Napatitig si Clarissa sa sahig. Oo, pero hindi siya namatay. Pinatay lang niyang tiwala ko. Tumingin si Leonardo sa kanya. May halong pagtataka at respeto. You're strong, sabi niya. Hindi, sagot naman ni Clarissa. Sanay lang ako masaktan. Kinagabihan habang naglilinis si Clarissa sa hallway, may dumaan na nurse. Girl, mayaman pala talaga yung Italian na yun, ano? Billionaire daw sa Milan, pero bakit nagpakamatay? Baka broken-hearted, sagot naman ng isa. O baka guilty sa ginawa niya. Napatingin si Clarissa sa salamin. Broken-hearted. Bulong niya sa sarili. Parang siya rin dati. Nasugatan, nagkamali. Pero tuloy pa rin. Baka pareho lang kami. Isip niya. Parehong sugatan. Pag uwi niya, tumila ng ulan. Umupo siya sa harap ng maliit na boarding house at tinanaw ang langit. Bakit ganun, Lord? Bulong niya. Yung mga taong mababait, sila pa yung lagi nasasaktan. Muling pumasok sa isip niya ang mukha ni Leonardo. Ang mga matang puno ng kalungkutan na parang salamin ng sa kanya. Hindi ka nag-iisa. Mahinang sabi niya. Parang ipinapadala sa hangin. Kahit hindi mo alam, may mga taong kagaya mo rin. Pagod, pero pilit pa rin lumalaban. Kinabukasan, pagkabukas niya ng pinto na room 407, agad niyang narinig ang boses ni Leonardo. Buongiorno, Clarissa. Nakangiti ito na medyo mas maaliwalas ang mukha. Uy, marunong ka na ulit bumate. Biro niya. Progress yan. I learned from you, sagot ng lalaki. You said life isn't kind, but maybe it can be if we give it another chance. Napangiti naman si Clarissa. Tama yan. Pero kailangan mo rin kumain muna bago magbago ng buhay. Napatawa si Leonardo. Unang beses na narinig ng lahat sa ward ang ganoong tunog mula sa kanya. At sa sandaling iyon, hindi lang si Leonardo ang nakapangiti, pati si Clarissa. Kahit hindi niya sabihin, alam niyang sa pagiti ng lalaking ito, parang unti-unti ring nabubuo ang mga sirang peraso ng puso niya. Kinagabihan, bago siya umuwi, dumaan siya sa silid ni Leonardo para magpaalam. Good night, Senyor Leonardo. Good night, Clarissa. And thank you. Para saan? For reminding me that I'm not alone. Ngumiti siya. Dahan-dahang isinara ang pinto. At sa likod ng ngiti, may patak ng luha sa kanyang pisngi. Kasi sa totoo lang, siya rin. Matagal na nakalimot kung anong pakiramdam nang hindi nag-iisa. Lumipas ang mga araw at tila naging parte na ng araw ni Clarissa ang pagdalaw sa kwarto ni Leonardo. Dati puro takot at kaba ang nararamdaman niya sa tuwing nasa harap ito. Pero ngayon, parang mas nauunawaan niya na kung bakit ganito ito. Malamig, tahimik at laging may tinatagong bigat. Tuwing umaga, maingat niyang binubuksan ang kortina. Pinapapasok ang liwanag ng araw. Mas maganda pag maliwanag, sabi niya minsan habang pinupunasan ang mesa. Hindi ako sanay sa liwanag. Sagot naman ni Leonardo na nakaupo pa rin sa gilid ng kama. Hawak ang tasa ng kape pero hindi naman iniinom. Baka yan ang problema mo. Lagi mong kinukulong ang sarili mo sa dilim. Napatingin ito sa kanya. Parang napaisip. Habang tumatagal, nagiging mas komportable si Clarissa. Nilalagyan niya na ng mga bulaklak ang mesa. Mga puting lirio o rosa sa galing sa hardin. Para mabawasan ang lungkot ng kwarto mo. Aniya, tinignan ni Leonardo ang bulaklak. Hindi ako mahilig sa bulaklak. Hindi rin naman ako mahilig masaktan. Pero heto tayo. Balik ni Clarissa, sabay ngiti. Hindi niya inaasahan na titingnan siya ni Leonardo ng matagal, tsaka bahagyang umiti. Isang ngiting halos hindi mo mapansin, pero totoo. Ngumiti ka naman, Senyor Leonardo. Nakakatakot ka kapag seryoso, sabi niya sabay tawa. Ngumiti ako dahil sa'yo. You are strange, Clarissa.
Mas okay na ho yun kaysa sa malungkot. Sagot niya habang inaayos ang una nito. Isang hapon, habang naglilinis siya ng kwarto, napansin niya ng matagal itong nakatitig sa labas ng bintana sa mga ulap na dumadaan. Namiss mo ang Italy? Tanong niya. Tahimik at ilang segundo bago ito sumagot. Hindi ang lugar, pero ang mga taong naiwan ko, oo. Hindi na siya nagtanong pa, pero ramdam niya ang lungkot sa boses nito. Parang may gustong sabihin pero pilit na nilulunok. Kinagabihan, habang nag-aayos siya ng mga gamit, hindi sinasadyang natabig ni Clarissa ang maliit na kahon sa mesa. Tumunog ito ng pulutin niya. Nakita niya ang isang lumang larawan. Isang batang lalaki at isang babae, magkahawak kamay. Pareho nakangiti. Biglang nag-ibang mukha ni Leonardo na makita niya iyon. Huwag mong gagalawin yan, madiin niyang sabi. Agad naman na napayo ko si Clarissa. Pasensya na po, hindi ko sinasadya. Ilang segundo ng katahimikan bago nito marahang iniabot ang larawan. Si Mama, nung bata pa ako. Hindi alam ni Clarissa kung paanong tutugon. Kamukha mo siya, sabi na lang niya. Tumango naman si Leonardo, ngunit mapapakas ang sakit sa mga mata. She died because of my father. Dahil sa kanya, nawala ang tanging taong naniniwala sa kabutihan ko. Tahimik si Clarissa. Lumapit siya. Hindi para mangusap, kundi para iparamdam na naroon lang siya. Alam mo, marahang sabi niya, hindi mo kasalanan kung anong ginawa ng magulang mo. Pero may choice ka kung anong klaseng tao ka magiging. Napatingin naman si Leonardo sa kanya, tila natigilan. Clarissa, bulong nito. Bakit parang dali mo sabihin na kaya pa akong ayusin? Ngumiti siya. Kasi minsan, kahit gaano katigas ang yelo, natutunaw din pag may araw na tumama. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Leonardo na may liwanag na rin pwedeng pumasok kahit sa pusong matagal nang nagyelo. Tahimik ang ospital ng gabing iyon. Halos wala ng tao sa hallway. Tanging ilaw ng nurse station at mahinang tunog ng monitor ang maririnig. Kakatapos lang ni Clarissa sa pag-aasikaso ng kanyang shift nang mapadaan siya sa silid ni Leonardo. Napahinto siya nang marinig ang impit na iyak mula sa loob. Maingat niyang binuksan ang pinto at nakita niyang pinagpapawisan si Leonardo habang humihigpit ang kapit sa kumot. Mama, nanlas Kiarbe. Mahina nitong bulong habang umiiyak. Agad siyang lumapit. Senyor Leonardo, gising ka na. Panaginip lang yan. Marahan niya sabi at hinawakan ang kamay nito. Bigla namang nagmulat ang mata si Leonardo. Nanginginig na parang laging nasa bangungot. My father, garalgal nitong wika. He killed her. He made her jump. Napangiti naman si Clarissa. Hindi niya alam kung anong dapat sabihin. Pero ramdam niya ang bigat ng bawat salita. Ligtas ka na ngayon, Senyor Leonardo. Marahan niyang sabi habang pinupunasan ng pawis sa noon nito. Wala na sila rito. Tapos na yun. Huminga ng malalim si Leonardo pero hindi pa rin mapakali. Bakit mo ginagawa to? Hindi mo naman ako kilala. Ngumiti si Clarissa. Pagod pero totoo. Kasi naman, kahit hindi mo kilala ang tao, ramdam mong pareho kayong may sugat. Napatitig sa kanya si Leonardo. Ilang segundo ng katahimikan bago ito muling nagsalita. Sugat? Tumango si Clarissa. Nasaktan din ako noon. Pero natutunan ko na hindi pwedeng puro galit, mas lalo akong lulubog. Matagal itong nakatingin sa kanya. Bago tuluyang bumuntong hininga. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Hindi mo kailangan kayanin mag-isa. Sagot niya. Andito lang ako.
Mula noon, naging mas madalas na ang pagbisita ni Clarissa sa kanyang kwarto. Kapag may break siya, dinadala niya ito ng mainit na tinapay at kape. Minsan, nagbibiro siya para mapangiti ito. Ngumiti ka naman, senyor. Baka akalain ng doktor galit ka talaga sa mundo. Sabi niya minsan. Bahagya namang ngumiti si Leonardo. Galit ako dati. Pero may mga bagay na unti-unting nababago. Ngumiti rin siya. Basta hayaan mo lang na may pumasok na liwanag. Hindi mo kailangan takasan na nakaraan. Pero pwede mong piliing gumaling. Habang pinagpamasa ni Clarissa ang ngiti ni Leonardo, napagtanto niya, hindi lang siya basta janitress. Siya ang naging sandalan ng isang lalaking dati halos mawalan ng pag-asa. At sa bawat pag-aalala niya, unti-unti ring gumagaling ang puso niyang matagal nang sugatan. Mabilis lumipas ang mga araw sa ospital. Unti-unti nang bumalik ang sigla ni Leonardo. Mula sa dating tahimik at halos walang gibo, natuto na siyang makipag-usap. Lalo na kapag si Clarissa ang kasama. Tuwing umaga, pumapasok si Clarissa sa kwarto bitbit ang tray ng kape at tinapay. Good morning, senyor. Breakfast of the brave. Masiglang bati niya. Napailing si Leonardo habang tinitingnan ng mainit na kape. You really don't stop smiling, do you? Ngumiti siya at bahagyang natawa. Hindi, kasi kapag huminto ako, baka bumalik lahat ng sakit. Sandaling natahimik si Leonardo. Teach me how to do that, sabi niya na halos bulong. Alin doon? Yung ngumiti kahit ang bigat ng mundo? Ngumiti naman si Clarissa at umupo sa upuan sa tabi ng kama. Sige, pero may rules tayo. Rules? Oo, sagot niya sabay kindat. Simpleng paraan lang to pero gumagana. Habang nagsusulat sa maliit na notepad, isa-isa niyang binanggit. Una, huminga ka ng malalim sa bawat gising. Kahit 1 minuto lang. Reminder yun ha, buhay ka pa. Pangalawa, magpasalamat kahit sa maliit na bagay. Gaya ng libreng kape o nurse na nag-aalaga. At ako, janitress lang pero mabait. Napangiti si Leonardo. Tinutukoy mo ba ang sarili mo? Maybe. Sagot niya sabay tawa. Pangatlo, tuloy ni Clarissa. Isulat mo araw-araw ang mga dahilan kung bakit dapat pang mabuhay. Kahit simpleng, gusto ko na maging masaya bukas, pwede na yun. Tapos, tanong pa Leonardo na mukhang interesado na. Pang-apat, magpatawad. Kahit masakit. Hindi yun para sa kanila, kundi para makalaya ka. Tahimik sa Leonardo. Kita sa mata niya na tinamaan siya sa sinabi ni Clarissa. At panghuli, dagdag niya. Huwag mag-isa. Kasi minsan, kailangan mo lang ng isang taong willing na makinig. Habang pinakikinggan siya ni Leonardo, tila may liwanag na unti-unting bumabalik sa mga mata nito. Ang dali mo sabihin, sabi niyang mahina. Hindi madali, tugon ni Clarissa. Pero posible, araw-araw isang hakbang lang. Kinagabihan pagbalik niya para mag-check up bago umuwi, nakita niyang may sulat na sa bedside table. Sa maliit na papel nakasulat sa maayos na letra. Reason number 1, may isang tao na hindi sumusuko sa akin. Napatigil si Clarissa, napangiti siya at bahagyang napaluha. Habang pinapatay niya ang ilaw bago lumabas ang kwarto, napansin niya si Leonardo. Nakatingin sa kanya, may ngiti sa labi. At sa unang pagkakataon, hindi na iyon ngiti ng pasyente. Ngiti iyon ng isang taong muling natutong mabuhay. Gabi na sa St. Dominic Hospital, tahimik ang buong building. Tanging tunog na lang ng ventilador at mga yapak ni Clarissa sa sahig ang maririnig. Kakatapos na niya sa pag-disinfect ng hallway, nang mapansin niyang bukas ang pintuan sa kwarto ni Leonardo. Senyor Leonardo, tawag niya sabay silip. Wala sa kama. Nasa balkonahe pala. Nakatayo habang nakatingin sa malayo. Nakapajama lang.
Walang suot na jacket at bahagyang nababasa ng ambon. "Uy," sabi ni Clarissa habang nilalapitan siya. "Magkakasipon ka niyan. Baka sabihin ni Doc na papabayaan ka magkasakit." Umiti naman si Leonardo ng tipid. "I like the rain. It hides my tears." Napahinto si Clarissa. Tahimik siyang tumabi, pero hindi siya umalis. Ang lamig ng hangin, pero ramdam niyang mas malamig ang aura ni Leonardo. "Alam mo ba," sabi niya, "hindi kailangan ng ulan para itago ang luha. Tao ka lang, pwede kang umiyak." Napalingon naman si Leonardo. Kita sa mukha niya ang pagod at bigat. "I've spent years pretending I'm fine. But I'm tired of pretending." Dahan-dahan niyang pinahira ng mga patak ng luha sa pisngi nito. At sa hindi inaasahang sandali, napansin niyang luha pala iyon at hindi ulan. "Leonardo," mahina niyang sabi na halos bulong. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, biglang lumapit si Leonardo. Ramdam niya ang init ng hininga nito, ang pagkalito sa mga mata, at sa isang iglap, hinalikan siya ng binata. Mainit, mahigpit, hindi marahas pero puno ng lungkot at pagnanais na mayakap ang kahit anong may buhay. Napapikit si Clarissa. Ramdam ang tibok ng puso niya parang sasabog. Ilang segundo lang yon, pero para bang huminto ang mundo. Pagkahiwalay nila, pareho natigilan, parehong nagulat sa nangyari. "Clarissa," mahina ang boses si Leonardo, parang nagmamakaawa ng tawad. Walang nangyari," sagot ni Clarissa. Halatang nanginginig. Pilit siyang umiti, sabay tumalikod. Kalimutan mo na lang." Bago siya lumabas ng kwarto, huminto siya sandali sa pinto. Hindi siya lumingon. Pero ramdam niya ang titig ni Leonardo sa likod niya. "Salamat," bulong nito. "Para saan?" tanong naman ni Clarissa. Hindi pa rin lumilingon. "For seeing me. For not treating me like a broken thing." Hindi siya sumagot. Lumakad na lang siya palayo, pinipigil ang luha na gustong kumawala. Habang naglalakad sa corridor, nagtanong siya sa sarili. Bakit mo hinayaan, Clarissa? Kinabukasan, nag-iwasan silang dalawa. Tahimik sa bawat pagpasok niya sa kwarto. Walang kape, walang biro. Walang breakfast of the brave. Pero sa bawat titig ni Leonardo may bahid ng pagkalito at pagnanais. At sa bawat ngiti ni Clarissa, may takot na baka hindi na ito muling maging simpleng pasyente lang. Sa labas, lumiliwanag na ang langit matapos ang ulan. Pero sa loob ng silid ng room 407, may bagyong nagsimula. Isang damdaming bawal, pero totoo. Lumipas ang ilang araw pero pareho silang hirap itago ang nararamdaman. Tuwing papasok si Clarissa sa VIP room 407, tahimik lang si Leonardo. Pero ramdam niya ang mga titig na ayaw bumitaw. "Good morning," bati ni Clarissa na pilit na casual habang inaayos ang mga gamot sa tray. "Morning," sagot naman ni Leonardo. "You didn't bring coffee today?" Napatingin siya sabay tawa na mahina. "Sira, hospital to, hindi to cafe." Ngumiti naman si Leonardo. "But you always make me feel like one." Natahimik si Clarissa. Ramdam niyang namumula ang pisngi niya habang iniiwas ang tingin. Para maiba ang usapan, tinignan niya ang chart. "Maayos ang resulta mo. Pwede ka na umuwi in a few days." "Then what?" tanong ni Leonardo. "Wala na tayo?" Napatigil naman si Clarissa. "Tayo?" Mahinang sabi niya. "Leonardo, pasyente po kayo dito. Baka nakakalimutan niyo." "Ngunit hindi ako pasyente pag tinitingnan mo ako." Sagot niya sabay hawak ng kamay niya. Mainit ang palad, pero nanginginig. "Clarissa, te amo. You saved me." Nabigla siya, pero hindi niya hinila ang kanyang kamay. Sa halip naramdaman niyang tumulo ang luha sa pisngi niya.
Hindi mo alam kung gaano rin ko pinuha yung mga ngiti mo. Sagot niya sa pagitan ng hikbi. Walang ibang salita, tahimik lang sila, pero ramdam ang bigat ng damdamin. Lumapit si Leonardo at sa sandaling iyon parang tumigil ang mundo. Niyakap niya si Clarissa, mahigpit. Parang ayaw na siyang bitawan. Stay, pakiusap niya. Hindi ko alam kung kaya ko. Sagot ni Clarissa, humihinga ng mabilis. Kaya mo, kaya natin. At sa gabing iyon, sa silid room 407, pinunit nila ang mga pader ng takot at sakit. Ang bawat halik ay parang gamot. Ang bawat haplos ay parang pangakong hindi mababali. Walang luho, walang musika, tanging dalawang pusong sabay na tumitibok sa gitna ng katahimikan. Matapos ang ilang sandali, nakahiga na si Clarissa sa tabi niya, nakatingin sa kisame. Tahimik naman si Leonardo, hawak pa rin ang kamay niya. Alam mo bang dati, ayaw ko na talagang mabuhay, sabi ng binata. Pero dumating ka. Ngumiti naman si Clarissa, pero may luha sa mata. At alam mo bang dati, takot na takot ako magmahal. Nagtagpo ang mga tingin nila. Bakit? Dahil sa tuwing may minamahal ako, may nawawala. Tahimik ulit. Hangin lang ng aircon ang maririnig. Pero sa ilalim ng katahimikan, may gumagalaw na pangamba sa puso ni Clarissa. Habang nakayakap siya kay Leonardo, may kakaibang kirot sa dibdib niya. Parang déjà vu. Parang matagal niya nang naramdaman ang init ng yakap na yon. Clarissa, bulong ni Leonardo na nakapikit. May pakiramdam ako matagal na kitang kilala. Hindi ko lang alam kung saan. Napakapit naman si Clarissa sa kanya. Sa ilalim ng ilaw ng silid 407, dumampi ang takot sa kanyang puso. May koneksyon sila. Isang lihim na babago sa lahat. Mabilis ang paglipas sa mga linggo. Sa bawat araw na dumaraan, unti-unting bumabalik ang sigla ni Leonardo. Hindi na siya yung lalaking halos walang ganang mabuhay noong una siyang makita ni Clarissa sa ospital. Ngayon, tuwing pumapasok si Clarissa sa silid, lagi na siyang sasalubungin ng ngiti. Buong araw ka maglalakad? Biro ni Clarissa habang inaayos ang mga gamot niya. Of course. The doctor said I'm getting stronger. Maybe I can finally go home soon. Good, sagot naman ni Clarissa. Nakangiti, pero may bahagyang lungkot sa tono. Pero huwag mo namang kalimutan ang payo ko. Breathe. Be thankful. Right reasons to live. Bangkit ni Leonardo. Parang batang nagme-memorize. Natawa si Clarissa. Very good, patient Moretti. Sa unang pagkakataon, nagmukhang totoo ang mga ngiti nila. Hindi lang dahil sa gamot, kundi dahil sa pag-asa. Isang hapon, dumating si Dr. Marquez at ngumiti. Mr. Moretti, I have good news. You're officially discharged. Halos sabay silang napangiti ni Clarissa. Totoo ba yan? Tanong ni Leonardo. Halos hindi siya makapaniwala. Yes, tugon naman ng doktor. Just continue your therapy and take it easy. Habang inaasikaso ni Clarissa ang mga papeles, napatingin si Leonardo sa kanya. Ilang linggo lang nakalipas pero pakiramdam niya matagal na silang magkasama. Ang babae na minsang simpleng janitress lang sa paningin niya, ngayon ay parang naging dahilan ng bawat tibok ng puso niya. Pagkatapos ng lahat, lumapit siya kay Clarissa. Thank you, sabi niya ng taimtim. Ngumiti naman si Clarissa. Wala yon. Pero alam nilang pareho, hindi lang trabaho na magitan sa kanila. Ilang araw pagkatapos makalabas si Leonardo, nakatanggap si Clarissa ng tawag. Clarissa? Si Leonardo iyon na may halong saya sa boses. I'm home. I'm wondering, baka gusto mong bumisita? Ha? Sa bahay mo? Yes. I want to show you something. You deserve to see my world. Nagdalawang isip siya, pero sa huli ay pumayag din. Sige, pero sandali lang ako ha.
May duty pa ako mamayang gabi. Deal, sagot naman ni Leonardo. I'll send someone to pick you up. Kinabukasan tumigil ang isang itim na sasakyan sa tapat ng boarding house ni Clarissa. Driver pa lang halatang galing sa mayaman. Pagdating niya sa Forbes Park, halos hindi siya makapaniwala sa laki ng mansyon. Mga fountain, halatang imported na bulaklak, at mga gwardyang nakaitim na uniforme. Clarissa, bungad ni Leonardo sa pinto, suot ang simpleng polo. Hindi na siya mukhang pasyente, mukha na siyang bagong tao. Welcome to my home. Ngumiti siya at medyo naiilang. Grabe, parang museum to ah. Baka madumihan ko lang yung sahig. Don't worry, you belong here more than anyone else. Sagot naman ni Leonardo. Hindi niya alam kung paanong tatanggapin iyon, kaya ngumiti na lang siya. Habang iniikot niya ang bahay, napansin niyang tahimik at malamig ang aura ng mansyon. Maganda pero may lungkot. May mga painting ng mga babae, mga tanawin ng Italy, at isang malaking larawan ng babaeng may mahaba at kulot na buhok. Ang ina ni Leonardo. She's beautiful. Yes, sagot naman ni Leonardo, mahina ang boses. She was everything to me until my father took her away. Tahimik silang dalawa, pero hindi yun mabigat na katahimikan. Para bang may pang-uunawa kahit walang salita. Pagkatapos ng tour, inalok ni Leonardo si Clarissa ng kape sa terrace. Remember when you brought me coffee every morning? Of course, sagot niya na natatawa. Akala ko nga ayaw mo pa sa lasa ko nun eh. No, sagot ni Leonardo. Tinitigan siya. It tasted like comfort. Napayuko si Clarissa. Baka kape lang talaga yun. Maybe, tugon ni Leonardo. But maybe it was you. Tumawa siya pero ramdam niya ang kabog ng dibdib niya. Hindi niya alam kung alin ang totoo, ang tawa ba o ang kilig. Maya-maya pumasok sila sa isang silid na tila hindi na nagagalaw mula nung bata pa si Leonardo. This was my mother's room, sabi niya. Tahimik lang si Clarissa habang pinagmamasa ng mga gamit, mga lumang libro, violin case at isang photo frame. Kinuha niya iyon at doon ay natigilan siya. Nalaglag ang kamay niya. Clarissa? Tanong ni Leonardo at lumapit. Are you okay? Ngunit hindi siya nakapagsalita. Sa loob ng frame may larawang kuha sa Milan. Isang babae at isang lalaki sa harap ng Duomo de Milano. Ang lalaki minsan ang sumira ng buhay niya. Ang ama ni Leonardo, si Don Vittorio Moretti. Nanlamig si Clarissa. Parang biglang bumalik ang lahat ng sakit, lahat ng gabi, ng luha at pagtitiis sa bansang iyon. Clarissa, what's wrong? Ulit ni Leonardo, pero hindi niya marinig. Ang mundo niya ay biglang umikot. Sa isang iglap, nagtagpo ang dalawang sugatang kaluluwa. At ang sugat na akala nilang gumaling na, muling pumuka. Tahimik ang hapon na iyon sa mansyon ng mga Moretti. Habang abala si Leonardo sa pagtawag sa mga tauhan, sinamantala ni Clarissa ang pagkakataong mag-ikot pa. May kakaibang hatak ang bahay. Parang bawat sulok ay may kasaysayang nakatago. Bawat larawan ay may mga kwento ng kalungkutan. Pumasok sila sa room ng ina ni Leonardo. Tahimik lamang si Clarissa habang pinagmamasa ng mga gamit. Mga lumang libro, violin case at isang photo frame. Kinuha niya iyon at doon natigilan siya. Si Don Vittorio Moretti, ang lalaking minsan ang sumira sa buhay niya. Ang lalaki nangako ng pag-ibig sa Milan. Ngunit may asawa at anak na pala. Nanlambot ang tuhod ni Clarissa. Para bang biglang bumalik ang lahat ng sakit. Ang mga gabing umiiyak siya sa maliit na apartment. Ang pagkatuklas niyang niloloko lang siya. At ang araw na halos wala na siyang makain, kaya nagdesisyong umuwi ng Pilipinas. Ngayon ay narito siya sa bahay ng anak niya. Ang lalaking minahal niya na hindi niya alam ang koneksyon. Clarissa? Tawag ni Leonardo mula sa likuran. Mabilis siyang tinakpan ng gulat sa mukha at ngumiti. Sorry.
Ang ganda lang ng painting na nakasabit sa dingding. Pero hawak pa rin ang frame ng picture ng mag-asawa. Napatingin ako. Lumapit si Leonardo at nakangiti. My father, he had this painted when I was 10. He used to say family legacy must never be forgotten. Family legacy. Mahinang sambit ni Clarissa, pilit na tumatawa. Mukhang mabait siya. Ngumiti si Leonardo, ngunit may lungkot sa mata. He was powerful, but kind? No, I wish he was. Tumango lang si Clarissa. Hindi niya kayang sabihin pa. Sa loob niya, parang may pader na bumagsak. Isang pader ng tiwala, ng pagmamahal, ng kapayapaan. Ngayon, lahat ng iyon ay nagulo na naman. Pagkatapos ng tour, inalok siya ni Leonardo sa tsaa sa veranda. You're quiet today. Something's wrong? Umiling siya. Wala. Pagod lang siguro. Ang laki kasi ng bahay niyo. Oh, maybe I showed you too much. Biro pa ng lalaki. Ngumiti siya. Hindi naman. Maganda lang. Overwhelming. Ngunit sa isip niya, hindi maganda ang lahat. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang pangalan ni Don Vittorio. Parang multo na bumabalik sa alaala niya sa Milan. Ang mga yakap, ang mga pangakong, te amo, at ang halik na minsang akala niyang totoo. Napapikit siya sandali. Hindi niya kayang sabihin kay Leonardo. Hindi pa ngayon. Pag uwi niya sa boarding house, hindi siya mapakali. Paulit-ulit sa isip niya ang mukha ni Don Vittorio sa larawan. Bakit naman ganito, Diyos ko? Bakit sa anak pa niya ako mai-in-love? Binuksan niya ang maliit na kahon. Sa ilalim ng kama, ang mga lumang larawan at sulat mula sa Italy. Doon nakita niya ulit ang litrato nila ni Don Vittorio. Magkahawak kamay sa harap ng cathedral sa Milan. Ngayon ay kinilabutan siya. Parehong eksena, parehong ngiti, pero ibang lalaki ang laman ng puso niya ngayon. Napaluha siya. Paano ko malaman ni Leonardo ang totoo? Na akong babaeng sinaktan ng kanyang ama. Na ako ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang ina noon. Hindi niya alam kung paano sasabihin. Ang sigurado lang, pag malaman niya ni Leonardo, magbabago ang lahat. Kinabukasan, bumalik siya sa ospital para sa duty. Pero hindi na siya ganoong ka-focused. Lahat ng pasyente ay parang tinig ni Leonardo. Lahat ng tahimik na sandali ay parang bumabalik ang mukha ni Don Vittorio. Nang matapos ang shift niya, nakita niya si Dr. Marquez. Clarissa, okay ka lang? Parang lutang ka nitong mga nakaraang araw Ngumiti siya ng pilit. Pagod lang po, Doc. Well, take care of yourself. You've been through a lot lately. Tumango siya. Opo, salamat po. Sa labas ng ospital, tumigil siya sandali. Nakatitig lang sa ulan na nagsimula ng pumatak. Hindi niya pinansin. Ayaw niya nang gawing simbolo ng kalungkutan ang ulan. Pero kahit na ganoon, hindi niya mapigilang maramdaman ang lamig. Pag uwi niya sa bahay, may mensahe sa phone. I miss talking to you. Dinner tomorrow? Galing kay Leonardo. Pinag-isipan niya ng matagal. Dapat bang harapin ko siya o umiwas muna? Pero sa huli, pinili niyang harapin. Hindi niya kayang biglain ang paglayo. Kahit alam niyang bawat sandaling magkasama sila, ay parang naglalakad siya sa gilid ng bangin. Kinabukasan, nagkita sila sa isang Italian restaurant sa Makati. Simple lang si Leonardo. White shirt, jeans, at isang ngiti na parang walang alam. You look tired, sabi niya habang inaabot ang kamay ni Clarissa. Night shift, sagot niya. Pero ayos lang. Habang kumakain sila, napansin ni Clarissa kung gaano nang kabuhay si Leonardo ngayon. Mas madaldal, mas may sigla, mas masaya. I never thought I'd enjoy food again, sabi nito. Oh, that's good, tugon niya. You're finally healing. You healed me, sagot naman ni Leonardo na nakatitig sa kanya. At doon na naman ang titig na kayang tunawin lahat ng paninindigan niya. Leonardo, mahina niyang sabi. Yes? Nothing. Mabilis siyang sagot. Mainit lang yung soup.
Tumawa si Leonardo. You know what? You're cute when you lie. Napangiti siya. Pero sa loob niya, gusto niya nang sumigaw. Hindi mo alam kung gaano kalaking kasinungalingan ang pinapasan ko. Pagkatapos ng dinner, inihatid siya ni Leonardo pa uwi. Sa harap ng boarding house, sandaling katahimikan. Clarissa? Sabi niya. I don't know what I did to deserve you in my life. But I'm grateful. Ngumiti siya kahit nanginginig ang labi. Huwag kang magsalita ng parang paalam, Leonardo. Hindi naman to paalam. Sagot niya. It's a promise. At bago siya bumaba ng sasakyan, marahan niya hinawakan ng kamay ni Leonardo. Thank you for making me remember what it feels like to be alive. Sabi niya. Ngumiti si Leonardo. Walang kamalay-malay sa bagyong nasa loob ng puso ni Clarissa. Pagpasok niya sa kwarto, doon lang siya tuluyang napaiyak. Ang larawang nakita niya sa mansyon ay hindi lang nakaraan. Ito ay banta. Isang lihim na kapag nabunyag, maaari sirain ang pag-ibig na akala niyang magpapagaling sa kanya. Mula na makita ni Clarissa ang larawan ni Don Vittorio sa mansyon, hindi na siya muli naging payapa. Tuwing magkasama sila ni Leonardo, para siyang nilalaman ng sariling konsensya. Sa bawat ngiti ng binata, nakikita niya ang anino ng ama nito. Ang lalaki minsang pinaniwala siya sa pag-ibig bago siya sirain. Hindi alam ni Leonardo sa likod ng mga ngiting iyon ni Clarissa, may sugat na muling bumubukas. Clarissa? Tawag ni Leonardo isang umaga. You're spacing out again. Are you sure you're okay? Ngumiti siya ng pilit. Okay lang ako, Leo. Medyo pagod lang. Then rest, you've been working too hard. Tumango siya. Pero sa loob niya, gusto niyang sumigaw. Kung alam mo lang. Kung alam mo lang kung bakit ako hindi mapakali. Habang tinitingnan niya si Leonardo na nagtitimpla ng kape, hindi niya mapigilan ng luha. Parang multo ni Don Vittorio sa isip niya. Ang parehong titig, parehong tikas, parehong paraan ng pangiti kapag nagbibiro. Pero si Leonardo, walang kasalanan. At iyon ang pinakamahirap na tanggapin. Kinagabihan habang nasa ospital siya ay napatingin siya sa salamin ng CR. Namumugto na naman ang mga mata niya. Hindi niya na mabilang kung ilang beses siyang umiyak tuwing mag-isa. Patawarin mo ako, Leonardo. Mahina niyang bulong habang dumadaloy ang luha. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam. Sa loob ng ilang linggo, pinilit niyang maging normal. Patuloy siyang pumapasok, ngumingiti, nagbibiro, nagpapakita ng lakas. Pero alam niyang hindi niya kayang itago magpakailanman. Hanggang isang gabi, habang nag-aayos sa mga gamit sa janitor's closet, napagpasyahan niya. Hindi siya pwedeng manatili. Kinabukasan, dinala niya sa HR resignation letter niya. Clarissa, sabi ni Dr. Marquez halatang nagulat. Sigurado ka ba? You've been doing really well here. Bakit naman biglaan? Tahimik lang siya sandali bago sumagot. Kailangan ko lang pong magpahinga, Doc, para sa sarili ko. Tinapik siya ng doktor sa balikat. Pero kung yan ang desisyon mo, I respect that. Pero tandaan mo, this hospital will always welcome you back. Ngumiti naman siya, pero wala sa mata ang saya. Salamat po. Habang nilalakad niya ang hallway palabas, napatingin siya sa room 407, ang dating silid ni Leonardo. Parang biglang sumikip ang dibdib niya. Dito nagsimula ang lahat at dito na rin niya tuluyang tatapusin. Kinagabihan nagdesisyon siyang pumunta sa mansyon. Sinigurado niyang wala si Leonardo roon. Ayon sa kasambahay, may business meeting ito sa Makati at malamang gabing-gabi nang umuwi. Nang makapasok siya, hindi niya maiwasang mapaluha. Lahat ng alaala nila biglang sumulpot. Ang tawa ni Leonardo sa veranda. Ang kape, ang mga usapang walang kaseryosohan pero puno ng lambing. Bitbit ang isang maliit na sobre, lumapit siya sa piano room. Ang paborito nitong lugar. Doon niya inilagay ang sulat sa ibabaw ng piano keys. Huminga siya ng malalim bago umupo sandali. Leonardo, bulong niya. Mahal kita. Pero hindi ko kayang saktan ka.
Naisip niyang baka sa ibang buhay, pwede sana sila. Kung hindi lang siya nasaktan noon, kung hindi lang ang ama niya ang lalaki naging bangungot ng kanyang nakaraan. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Gandang Leia from Germany, Japanese Vlogs from Davao, at Ellie Ramirez from Caloocan. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig! Binuksan niya sandali ang mga kortina. Ang hangin sa labas ay malamig. Tahimik ang buong bahay. Parang gusto niyang pigilan ang paligid, pero alam niyang ito ang tama. Tumingin siya sa paligid. Salamat, bulong niya. Dito ko natutunang magmahal ulit. Pero hanggang dito lang talaga. Lumakad siya palabas. Dala ang bigat ng mga alaala. Pagdating sa gate, tumingin pa siya sa mansyon. Isang huling beses. I wish I met you first, sabi niya sa hangin. Before all the pain. At tuluyan na siyang umalis. Ilang oras ang lumipas bago dumating si Leonardo. Pagod mula sa meeting, pero masaya. Habang papasok ng bahay, napansin niyang tahimik ang paligid. Clarissa? Tawag niya na umaasang nandun ito. I brought you pasta from your favorite restaurant. Walang sumagot. Nang pumasok siya sa piano room, napansin niya ang puting sobre sa ibabaw ng piano. May pangalan niya sa ibabaw, Leonardo. At amoy pabango ni Clarissa. Dahan-dahan niyang binuksan ang sulat. Mahal kita. Ngunit hindi ko kayang saktan ka. Patawarin mo ako. May mga lihim na mas mabuting manatiling tahimik bago pa masira ang natitirang maganda sa pagitan natin. Salamat dahil tinuruan mo akong muling mabuhay. Clarissa. Napaupo siya sa sahig, hawak ang sulat. Clarissa. Bulong niya na nanghinginig. Ano to? Bakit ka aalis? Tumayo siya at naglakad sa paligid ng bahay. Tinatawag ang pangalan nito. Wala. Tanging amoy lang ng pabango at mga bakas ng alaala sa mesa ang naiwan. Lumapit siya sa bintana. Hinahanap ang anino ng babaeng minahal niya. Ngunit ang tanging kasama niya ay ang malamig na hangin ng gabi. Sa mga sumunod na araw, hinahanap ni Leonardo si Clarissa. Sa ospital, sa boarding house, kahit sa mga kapitbahay. Ngunit para siyang bula na nawala. Walang bakas, walang paliwanag, walang paalam. At habang nakaupo siya sa veranda kung saan madalas silang mag-usap, binalikan niya ang mga salitang binitiwan nito. Huwag kang magsalita ng parang paalam. Ngayon, iyon mismo ang iniwan niya. Isang paalam na hindi niya narinig, pero ramdam ng puso niya. Sa huling eksena ng gabi iyon, tinitigan ni Leonardo ang papel sa kanyang kamay. Ang tinta ay bahagyang nabasa ng luha. At habang dahan-dahan lumilipad ang sulat sa hangin, kasabay nitong nawala ang babaeng nagbalik ng kulay sa kanyang mundo. Ang tanging naiwan, ang humahalimuyak na luha at mga alaala. Mula nang mawala si Clarissa, para bang nawasak na ang buong mundo ni Leonardo. Ang bawat sulok ng mansyon ay naging alaala ng babaeng nagpaikot sa tahimik niyang buhay. Ang bawat amoy ng kape, bawat tunog ng piano, lahat ay nagsasalita ng pangungulila. Ilang araw siyang walang tulog. Binabalik-balikan niya ang sulat. Paulit-ulit hanggang sa halos kabisaduhin niya na bawat linya. Pero sa halip na sagot, puro tanong ang ibinibigay nito. Anong ibig niya sabihin na may lihim? Anong pinagsisisihan niya? Hindi siya mapakali.
Hanggang sa napagpasyahan niyang bumalik sa Italy, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat, at marahil doon din matatapos ang mga tanong. Paglapag niya sa Florence, sinalubong siya ng malamig na hangin ng Oktubre. 2 taon na rin mula nang huli siyang tumuntong doon. Habang minamasdan niya ang mga lumang kalsada, tila narinig pa rin niya ang mga sigaw at galit ng kabataan niya. Ang panahon ng masira ang kanilang pamilya. Ngayon, dala niya ang isang pangalan na bumabagabag sa isip. Clarissa de la Cruz. At alam niyang tanging isang tao lang makakasagot nito, ang kanyang ama, si Don Vittorio Lucien Moretti. Kinabukasan nagtungo siya sa lumang villa ng kanilang pamilya. Ang mga pader ay may bakas ng panahon, ngunit nananatiling marigal. Nang makita siya ng mga katiwala, halos hindi sila makapaniwala. "Sir Leonardo, you came back." "Nasaan ang ama ko?" Malamig ang tanong. Ilang sandali, lumabas mula sa veranda ang matandang lalaki. Matikas pa rin, ngunit halata ng pagkupas ng dating sigla. "Leonardo," bati ni Don Vittorio, may ngiti sa labi. "Akala ko hindi na kita makikita." Hindi na ngumiti si Leonardo. Lumapit siya at mahigpit ang tingin. "Father, I need answers." Sa loob ng study room, tahimik silang nagharap. Tanging tik-tak ng lumang orasan ang maririnig. Who was Clarissa de la Cruz? Halos mabitawan ni Don Vittorio ang hawak na baso ng alak. "Why are you asking me that name?" "You know her." Boses ni Leonardo ay mababa, pero puno ng tensyon. "She was..." Saglit na nagbuntong hininga si Don Vittorio. "A mistake." Napakunot ang noon na Leonardo. "A mistake?" "Yes. A long time ago. She was a young woman." Natigilan siya, tila nilalaman ng hiya. "I hurt. I should have never met her." Parang binuhusan ng yelo si Leonardo. "Tell me everything." Tahimik si Don Vittorio sandali bago muling nagsalita. "Years ago, after your mother and I separated for a time, I met Clarissa. She was a poor, fragile, and alone. I offered her work, and I took advantage of her trust." Nanginig ang kamay niya habang nagsasali ng alak, ngunit hindi niya ininom. "I thought it was love, but your mother found out. She left me. She was broken, Leonardo. That affair destroyed her." "Stop." Umiling si Leonardo. Nanginginig ang boses. "No, you are lying." Pero nakita niya sa mata ng kanyang ama ang totoo. Hindi na kailangang marinig pa ang iba. Sa loob ng ilang segundo, parang nabasag ang lahat ng paniniwala niya na matino, tama at marangal ang pinagmulan niya. Si Clarissa, ang kabit ng kanyang ama, ang dahilan ng pagkawasak ng pamilya nila. At siya, ang anak ng lalaking iyon, na ngayon ay minahal ng parehong babae. "Clarissa, ikaw pala." Mahina ngunit puno ng galit na pighati ang tinig niya. Para siyang sinaksak ng libo-libong karayom sa dibdib. Ang babaeng minahal niya ng buong puso. Siya mismo ang dahilan kung bakit namatay sa depresyon ang kanyang ina. Naalala niya bigla ang mga kwento ng ina noong binata pa siya. Ang mga gabing umiiyak ito sa kwarto habang sinasabing, may babae siya. Hindi niya alam noon kung sino. Ngunit ngayon malinaw na. Ang babaeng iyon ay si Clarissa de la Cruz. Tumalikod si Leonardo at halos maduwal. "Leonardo, please, don't!" Sigaw niya na nanginginig ang boses. "You ruined everything. You destroyed her, and now you destroyed me too." Lumapit si Don Vittorio at nanginginig. "Anak, I'm not your son." Bumagsak ang baso sa sahig at sumabog ang alak sa marmol na parang dugo. Hindi na siya lumingon pa. Lumabas siya ng villa
Bitbit ang bigat ng katotohanang halos hindi niya kayanin. Sa labas, umulan. Hindi malakas, banayad lang. Tila nakikiramay sa kanya. Ngunit bawat patak ay parang karayom na bumabaon sa balat niya. Lumuhod siya sa lupa, tinakpan ang mukha at unang beses sa loob ng maraming taon, umiyak. Clarissa, bakit hindi mo sinabi? Ang pangalan nito ay paulit-ulit niyang sinasambit, parang dasal na hindi dinidinig. Ngayon, alam niya na kung bakit ito umalis. Kung bakit may bigat ang bawat ngiti. Kung bakit may takot sa bawat haplos. Hindi pala ito takot sa kanya. Takot ito sa katotohanan na sa pagitan nilang dalawa may kasalanang hindi kayang burahin ng kahit anong pag-ibig. Lumipas ang magdamag sa ilalim ng ulan. Hindi niya alam kung ilang oras na siya naglalakad, pero ang puso niya ay parang tinadtad ng salitang imposible. Paano mo mamahalin ng babaeng naging dahilan ng pagkamatay ng iyong sariling ina? Ngayon, wala na siyang direksyon. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magalit o magdalamhati. Dahil kahit puno siya ng puot, mahal pa rin niya si Clarissa. Kinabukasan, nagising siya sa loob ng lumang kapilya sa labas ng Florence. May madre na nag-abot sa kanya ng kumot. "You were crying in your sleep," sabi nito. "You said a name. Clarissa." Ngumiti siya na mapait. "Yes, she was everything I loved. And everything I lost." Pag-alis ng madre, tumingin siya sa altar at marahang nagsalita. "Kung ito ang kapalit ng pagmamahal ko, sana kaya ko pa rin magpatawad." Ngunit habang tinitingnan niya ang krus sa itaas, alam niyang ang sugat na iyon ang katotohanang nalaman niya ay hindi nagagaling kailanman. Sa sandaling iyon, tuluyan ang nabasag si Leonardo. Ang lalaking marangal, mahinahon at puno ng pag-asa, ngayon ay isa ng sirang kaluluwa. Pinunit ng pag-ibig na mali sa simula pa lamang. At sa katahimikan ng kapilya, ang tanging naririnig na lang ay mahina niyang bulong. "Clarissa, ikaw pala." Paglapag ni Leonardo sa Pilipinas, tila may apoy na nag-aalab sa dibdib niya. Galit, sakit at pagkadismaya. Wala nang malamig na Italianong sanay magpigil ng emosyon. Ang bumabalik ay isang lalaking halos lamunin ng puot. Pagdating sa kanyang bahay, agad niyang binuksan ang drawer kung saan nakatagpo ang mga larawan nila ni Clarissa. May ngiti, yakap, tawanan. Lahat ng iyon ay parang mga kutsilyong bumabaon sa puso niya. Isa-isa niyang pinunit ang mga ito, hanggang sa ang mga peraso ay magkalat sa sahig na para bang abo ng isang pagmamahalang nasunog. "Niloko mo ko, Clarissa!" Sigaw niya sabay hampas ang picture frame sa pader. Nabasag ito at ang salamin ay kumalat sa tiles, tulad ng puso niyang durog. "Minahal kita, tapos nilaro mo lang ako." Bumagsak siya sa upuan, hawak ang ulo. Sa isip niya, paulit-ulit na bumabalik ang imahe ni Clarissa. Ang mga ngiti, ang mga luha, ang halik sa ilalim ng ulan. Lahat ngayon ay lason na lamang. Alaala ng isang kasinungalingan. Ilang araw siya nagkulong sa loob ng kondo. Walang tulog, walang kain. Tanging alak at galit ang bumubuhay sa kanya. Ngunit kahit ilang baso pa ng alak ang inumin niya, hindi nito kayang lunurin ang katotohanan. She used me. She used my feelings. Paulit-ulit niyang sinasabi iyon, pero sa dulo ng bawat paghinga, may isang boses na bulong sa kanya. Hindi siya ganon. Hanggang sa isang araw na pagpasyahan niyang harapin ang lahat. Bumalik siya sa ospital kung saan unang nagtagpo ang kanilang mga mundo. Ang lugar na ngayon ay puno ng alaala, ng tawa, at ng mga gabi ng pag-aalaga. Pagpasok niya sa lobby ng ospital, tila bumigat ang hangin. Ang bawat nurse na dumaraan ay parang paalala ng mga araw na nakaupo si Clarissa sa tabi niya. May dalang kape at kwento. Ngayon, wala na siya. Ngunit baka may makakaalam kung nasaan ito. "Excuse me," sabi niya sa isang staff. "Do you know a woman named Clarissa de la Cruz?"
She used to work here as a janitress. Bago pa makasagot ang staff, may isang babaeng lumapit. Maayos ang uniforme, may matalim ngunit mabait na tingin. I know her, sabi nito. I'm Mira Laksamana, her friend. Tumingin si Leonardo sa kanya, puno ng pag-asa at pangamba. Nasaan siya? Nagbuntong hininga si Mira. Naku, wala na siya rito. She resigned weeks ago. Umalis siya nang walang paalam? After everything? Tahimik si Mira bago sumagot. She left because she found out the truth. Truth? Mariing tanong ni Leonardo. Anong truth? Na ikaw, anak ni Don Vittorio Moretti. Parang tumigil ang mundo. Pumintig muli ang galit sa loob niya. So she knew. That's why she ran away. Umiling si Mira. Kalmado pero matigas ang tinig. She didn't run away because of guilt, Leonardo. She left because she didn't want to hurt you. Umiling si Leonardo. Halos mapatawa sa inis. Hurt me? But she already did. She didn't even know your father was married. Balik ni Mira. Mas tumalim ang tono. She was also a victim. Your father abused her. Sinira siya. And when she found out the truth, she hated herself more than anyone ever could. Natigilan si Leonardo. Para siyang minuhusan ng malamig na tubig. Liar. Mahina niyang sabi. That's impossible. My father, he's strict. But he's not capable of hurting someone? Putol ni Mira. May halong luha mga mata. He hurt her, Leonardo. Hindi lang katawan, kundi pagkatao. Clarissa told me everything before she left. Hindi niya sinadya na magmahal ulit, lalo na sa'yo. Pero nang malaman niyang ikaw ang anak ng lalaking sumira sa kanya, she broke. Tahimik si Leonardo. Ang kamay niyang kanina'y nakakuyom, unti-unting bumitaw. Ang galit na kumukulo sa dibdib niya, ngayon ay napapalitan ng takot at awa. She was only 21. Dagdag pa ni Mira, mahina ang boses. She worked abroad to survive. Akala niya mabait ang tatay mo. Pero ginamit lang siya. Nang malaman niyang kasal na pala si Don Vittorio, gusto niya nang magpakamatay. Pero pinigilan siya ng kapatid ko, kaya umuwi siya rito. And then, she met you. Tumingin si Leonardo sa sahig. Parang tinusok ng libo-libong karayom ang puso niya sa bawat salitang naririnig. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Galit ba sa ama o awa kay Clarissa? She never meant to hurt you, Leonardo. Patuloy ni Mira. She loved you. God, she tried so hard to stop herself. Pero minsan kahit anong pigil natin, pag-ibig pa rin talaga ang mas malakas. Tahimik. Tanging tunog ng aircon at mga yapak ng dumadaang nurse ang maririnig. Si Leonardo ay nakatingin sa kamay niyang nanginginig. She was a victim. Mahina niyang sabi. Yes, tugon ni Mira. She forgave your father. Kahit hindi niya kailanman binigyan ng hustisya ang sarili niya. That's why she left. She didn't want to ruin you too. Unti-unti pumatak ang luha sa pisngi ni Leonardo. Sa unang pagkakataon, mula nang malaman niya ang lahat, hindi na galit ang namutawi sa dibdib niya, kundi awa. Awa sa babaeng minahal niya ng buo, ngunit binigyan ng mundo ng pahirap imbes sa pag-asa. Where is she now? Tanong niya na paos ang boses. Umiling si Mira. Hindi ko alam. Last I heard, umalis siya papuntang Batangas. Maybe she wanted peace. Napahawak naman si Leonardo sa dibdib. Tila nahihirapang huminga. Batangas. Clarissa, hanggang kailan ka tatakbo? Bago siya umuwi, may binigay si Mira sa kanya. Tahimik lang siya sa loob ng kotse. Habang nakatingin sa bintana, sumabay sa mga ilaw ng syudad, isang tanong lang ang umuulit sa isip niya. Paano mo patatawarin ang babaeng minahal mo kung siya rin ang dahilan
ng lahat ng sakit ng pamilya mo? At paano mong hindi mamahalin kung siya rin ang babaeng pinatawad na ang mundo bago pa man ang sarili? Sa dulo ng biyahe, tumingin siya sa langit. Clarissa, bulong niya. Kung totoo man lahat ng sinabi ni Mira, sana bigyan mo ako ng pagkakataong marinig ang totoo mula sa'yo. Sa gabing iyon, unang beses muling tumulo ang luha ni Leonardo, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagsisisi. Tahimik na nakaupo si Leonardo sa kotse, hawak ang isang envelope na inabot ni Mira sa kanya kanina. Clarissa wanted you to have this. Mahina nitong sabi. Sabi niya, baka isang araw, maintindihan mo. Kumunot ang noon ni Leonardo. Ano to? Basahin mo. Tugon ni Mira. Pero bago mo buksan yan, gusto kong malaman mo hindi niya to iniwan para magigante. She left it because she wanted peace. Marahang binuksan ni Leonardo ang envelope. Una niyang nakita ang mga medical reports, mga larawan ng pasa sa braso, likod at leeg ni Clarissa. May police blotter pa na may pirma ng isang Italian authority. May mga date at lugar na pamilyar. Milan, 2018. Habang binabasa niya, unti-unting nabubura ang imahe ng babaeng tinawag niyang sinungaling. Sa bawat litrato, parang pinapakita ng tadhana kung gaano siya nagkamali. May isang dokumento pa, filed case against Vittorio Moretti, sexual coercion and abuse. Ngunit sa ilalim ng papel, may case note. Case dismissed, lack of evidence. Nanginig ang kamay ni Leonardo. Hindi siya makapaniwala. Father, what have you done? Dulong niya. Halos hindi siya makapagsalita. Naaalala niya ang sabi ni Mira. Hindi niya gusto malaman mo yan. Sabi nito, pero sabi ko kailangan ko ring makita ang totoo. Tumingin si Leonardo sa mga papel na nakakalat sa kotse. She suffered. Bulong niya. She didn't deserve the hate. Hindi agad nakasagot si Leonardo. Ang mga mata niya ay namumula, puno ng luha at hiya. Naaalala niya, bigla ang takot sa mga mata ng kanyang ina. Ang parehong takot na nakita niya kay Clarissa noong minsan nakita niya itong nakatingin sa larawan ng ama at ina. Naalala niya rin ang malamig na sigaw ng kanyang ama, ang kamay na minsan ang humampas sa kanya nung bata pa siya. Pareho silang biktima ng isang halimaw. Diyo mio, bulong niya, nanginginig ang boses. I destroyed the only person who healed me. Tumulo ang luha sa pisngi niya. Everything she did, all the love she gave me, and I threw it away. Tahimik lang siya lumuluha at pinabayaan niyang ilabas ang lahat ng sakit. Pagkatapos sa ilang sandali, nagsalita ito. Naaalala niya rin ang huling sabi ni Mira. She didn't hate you, Leonardo. You were her light. But she couldn't stay knowing that the man she loved was connected to the man who broke her. Napasandal si Leonardo sa bangko. Tinakip ang mukha sa mga kamay. Why didn't she tell me? Tanging tunog lang ng hangin at mga dahong nahuhulog sa paligid ang maririnig. Sa bawat pag-ihip ng hangin, parang dinadala nito ang boses ni Clarissa. Don't be sad, Leonardo. You deserve to live. Napahawak siya sa dibdib, parang may pumipisil doon. I even called her a liar. Bulong niya. I shouted at her in my head, blamed her for everything. She didn't deserve that. Pagkalipas ng ilang minuto, parang nabuhayan si Leonardo. May bagong liwanag sa mga mata niya, hindi galit, kundi determinasyon. Tama si Mira, sabi niya. Hindi siya karapat-dapat saktan. She said nasa Batangas si Clarissa. Hahanapin ko siya. I'll find her. Matatag na sabi ni Leonardo. I need to make things right. Nang gabing iyon, bumalik si Leonardo sa mansyon. Tahimik ang paligid, ngunit sa loob ng bahay ay parang sumisigaw ang mga multo ng nakaraan. Pumunta siya sa silid ng kanyang ama, ang kwartong matagal niya nang iniiwasan. Tinitigan ang litrato ng ama. Basta ka nalang kukuha ng buhay.
Tapos magpapaangas ka sa harap ng mundo. Bulong niya, puno ng galit. You destroyed everything. Even her. Kinabukasan pinatawag niya ang abogado ng pamilya. Sell the properties in Italy, utos si Leonardo. Donate half of it to the Women's Foundation. Lahat ng pangalan ng Moretti sa kumpanya, alisin. Sir, that's a big move. Are you sure? Yes. This legacy doesn't deserve to live. Pagkatapos ng meeting, lumapit siya sa malaking portrait ng kanyang ina. I'm sorry, Mama. Mahina niya sabi. I failed to protect her, like I failed to protect you. Paglabas niya ng mansyon, tumingala siya sa langit. Parang ang mga lupa ay mabigat, pero sa loob niya, may liwanag na unti-unting bumabalik. Muling naramdaman niya ang paghinga, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asa. Clarissa, bulong niya, habang sumasakay sa kotse. I will find you. Not as a man seeking revenge, but as a man asking for forgiveness. Habang bumabaybay ang kotse sa EDSA, tinanaw niya ang mga ilaw ng syudad. Ang dating magulo at maingay na mundo, ngayon ay tila nagiging malinaw. Sa bawat kanto, bawat ilaw, bawat mukha ng mga tao nagmamadali, naaalala niya si Clarissa. Ang babaeng marunong umiti kahit puno ng luha. Ang babaeng nagturo sa kanya kung paanong huminga ulit. At sa ilalim ng mga bituin ng Maynila, nangako siya sa sarili. Kahit saan ka man naroon, Clarissa, hahanapin kita. Hindi na bilang pasyente, hindi bilang biktima, kundi bilang taong may karapatang marinig ang salitang patawad. Mainit ang hangin sa tanghali nang makarating si Leonardo sa maliit na baryo sa Batangas. Hindi na siya ang dating pino at makisig na bilyonaryo. Suot niya ay simpleng puting polo at pantalon. At sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, wala siyang dala kundi isang layunin, ang humingi ng tawad. Matapos ang ilang linggo ng paghahanap, sinundan niya ang bakas ng mga sulat, resibo at impormasyon mula kay Mira. Dinala siya nito sa isang lumang barangay kung saan nakatira raw si Clarissa. Ang tahimik ng paligid. Mga bahay na yari sa kahoy, mga batang naglalaro sa tabi ng daan, at mga amoy ng nilulutong ulam na sumasabay sa simoy ng hangin. Lumapit siya sa isang matandang tindera. Manang, may kilala po ba kayong Clarissa de la Cruz? Ah, si Clarissa? Ah, yung bagong janitor sa barangay hall. Nandun, nagwawalis. Agad siyang nagtungo roon. Sa bawat hakbang, bumibilis ang tibok ng puso niya. Hindi siya handa. Hindi niya alam kung tatanggapin pa ba siya o papaalisin. Pero kailangan niyang subukan. Pagdating niya sa eskinita ay nakita niya ito. Si Clarissa, payat, maputla, at tila laging pagod. Pero nandun pa rin ang kababaang loob sa bawat galaw niya. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at maong. Ang buhok ay nakapusod at sa kanyang mga mata, may kapayapaang dulot ng pagtanggap. Clarissa, mahina ngunit nanginginig na tawag ni Leonardo. Napalingon siya at sa isang iglap, tila huminto ang mundo. Ang hangin, ang ingay ng mga bata, pati tibok ng puso niya, lahat ay parang natigil. Leonardo, halos bulong ni Clarissa, halatang hindi siya makapaniwala. Bakit ka nandito? Lumapit siya at mabagal na natatakot na baka maglahong babae sa harap niya. Para humingi ng tawad. Hindi mo kailangan. Hindi. Kailangan ko. Huminga siya ng malalim. Clarissa, nalaman ko na ang lahat. Ang totoo. Si Papa, siyang nanakit sa'yo. At ako nagparusa sa taong wala namang kasalanan. Hindi mo kasalanan ang ginawa niya. Tumulo ang luha ni Clarissa, ngunit hindi na iyon luha ng galit, kundi ng pagod. Pareho tayo sugatan, Leonardo. Pareho tayong biktima. Tahimik, wala silang ibang narinig kundi ang kaluskos ng walis ni Clarissa sa lupa. Sa pagitan ng mga salitang yon, tila gumaan ang bigat na matagal nilang pinasan. Alam mo, wika ni Clarissa matapos ang ilang sandali.
Matagal kong tinanong kung bakit ako minahal ng anak ng taong sumira sa akin. Pero siguro ganun talaga ang tadhana. Minsan, ang taong akala mong magpapaalala ng sakit, siya rin palang magiging lunas. Lumapit si Leonardo ng mas malapit. Halos abot niya na ang kamay nito. Hindi ko hinihingi ang tadhana, pero pipiliin pa rin kita. Kahit gaano pa kasakit ang nakaraan. Umiling si Clarissa, pilit nang umingiti. Hindi yung ganong kadali. Ang mga sugat, kailangan munang magilong bago mo ulit hawakan. Then let me stay, sabi ni Leonardo. Halos pabulong. Hayaan mong ako maghintay hanggang sa mawala ang sakit. Hindi bilang amo, hindi bilang anak ng ama ko, kundi bilang isang lalaki nagkamali at gustong itama ang lahat. Tumingin si Clarissa sa kanya. Matagal, may mga matang puno ng takot at pag-aalinlangan. Pero sa ilalim nito, may liwanag ng pag-asa. Hindi ko alam, Leonardo. Natatakot pa rin ako. Natatakot din ako noon, sagot niya. Pero mas natatakot ako mabuhay nang wala ka. Sa sandaling iyon, napahinga ng malalim si Clarissa. Wala ng ulan, wala ng luha. Tanging araw na sumisikat sa pagitan nila. Unti-unti siyang lumapit. Hawak pa rin ang walis. Ngunit ngayon, bumitaw siya rito. Magkalapit na silang dalawa. Hindi na sila mga taong nagtagpo sa ospital. Puno ng hiya at lihim. Sila na ngayon ang dalawang taong nagdaang sugatan. Ngunit natutong bumangon. Leonardo, bulong ni Clarissa. Kung mananatili ka bilang ikaw. Hindi bilang tagapagligtas. Ngumiti naman siya. Hindi ko kailanman gustong iligtas ka. Ang gusto ko lang ay makasama ka. At sa pagitan ng mga salitang yon, muling nagtagpo ang dalawang pusong basag. Ngayon ay handang maghilom. Tahimik silang nagyakap, hindi bilang pagtakas kundi bilang pagtanggap. Sa malayo, naririnig ang mga batang nagtatawanan. Ang tunog ng dagat na sumasalpok sa dalampasigan at ang mga ibong dumadapo sa puno. Buhay muli ang paligid. Sa isip ni Leonardo, naglaro ang isang pangako. Hindi na kita iiwan, Clarissa. Hindi na kita sasaktan. At sa wakas, sa ilalim ng araw natagpuan nila ang bagay na matagal nang nawala. Ang katahimikan ng dalawang pusong nagmahal, nasaktan at muli nagkita para maghilom. Tahimik ang silid habang magkatabi sila nakaupo ni Clarissa at Leonardo. Nakatuon sa mga dokumento na nakakalat sa lamesa. Ang mga papel ay naglalaman ng mga ebidensya. Mga medical record, police reports, at larawan ng mga pasahan ni Clarissa. Hindi na ito basta lang alaala ng sakit. Ito na ang kanilang sandata laban sa taong sumira sa kanilang kapayapaan. Hindi sapat ang luha. Mahinahong sabi ni Leonardo. Hawak ang isa sa mga larawan. Kailangan nating lumaban. Kailangan niyang managot sa lahat ng ginawa niya. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa lahat ng nasaktan niya. Para kay Mama. Tumango si Clarissa, puno ng determinasyon. We'll bring him to justice. Hindi ko nahahayaan na may iba pang mabiktima si Don Vittorio. Tahimik silang nanatili ilang sandali. Tinitingnan ang bawat dokumento. Habang dahan-dahan nagbabalik ang tiwala sa isa't isa. Si Leonardo, dating bilyonaryo na pinuno ngunit minsan natakot sa sarili niyang pamilya. Ngayon ay nakatayo bilang katuwang ni Clarissa. Ang dating babae na laging umiiyak sa dilim, ngayon ay matapang na humaharap sa nakaraan. I still have connections in Italy, sabi ni Leonardo na bahagyang ngumiti. I have few lawyers and friends who can help us. We'll use my power to destroy his evil. Napangiti naman si Clarissa sa sinabi niya. Hindi ko akalaing ganito kakalakas. At handa kang gamitin ang impluwensya mo para sa tama. Hindi to para sa akin. Para sa'yo to at kay Mama. Para sa hustisya. Para sa lahat na hindi makapagsalita noon. Habang nag-uusap sila, unti-unting nabuo ang plano.
Ipinadala ni Leonardo ang kopya ng mga dokumento sa Milan, kung saan may kaibigan siyang abogado na magbabantay sa kaso. Si Clarissa naman ay nagsasaayos ng testimonya mula sa iba pang biktima, mga dating empleyado, nurse at ilang kababaihan na naloko at pinagsamantalahan. Sa bawat hakbang, ramdam niya pareho ang pagbabago sa isa't isa. Ang takot na minsang bumabalot sa kanila ay unti-unti napapalitan ng tapang. Ang galit na minsang naglalagablab sa puso ni Leonardo, ngayon ay ginagamit bilang lakas para labanan ang maling ginagawa ng ama. Kapag natapos ito, wika ni Clarissa habang inaayos ang mga dokumento, I want to forget all the pain. Not because I wish to escape, but because I want to live again, freely. Tumango naman si Leonardo, hinawakan ang kamay niya. At gusto kong makasama ka sa bagong buhay na yon. Hindi bilang anak ng Moretti, kundi bilang Leonardo na matuto at magtaguyod ka ng tama. Ngumiti naman si Clarissa, may halong pagod at pag-asa. Hindi pa rin madali, pero sa'yo, parang mas kaya kong harapin. Ilang araw ang lumipas at tatanggap nila ang tawag mula sa Italy. Tinanggap na ng korte ang kaso, magkakaroon ng investigasyon, warrant at ang unang hakbang para panagutin si Don Vittorio. Ang mga taon ng takot, lungkot at pananatiling biktima ay unti-unting napalitan ng aksyon at hustisya. Simula na ito, mahinang sabi ni Clarissa habang hawak ang telepono. Hindi na akong biktima. Tayo na sandata laban sa nakaraan. Tumayo si Leonardo at niyakap siya. Kahit gaano kabigat ang nakaraan. Ngayon magkasama na tayo. Hindi ka na nag-iisa. Ang yakap na iyon ay hindi lamang simbolo ng pagmamahal, kundi ng kanilang tapang at determinasyon. Hindi na sila mga sugatang tao na tanging umiiyak sa dilim. Ngayon, sila na ang humaharap sa mundo, dalang lakas at tiwala sa isa't isa. Sa pagitan ng kanilang mga kamay, ramdam ang katiyakan. Ang bawat hakbang na gagawin nila ay para sa tama, para sa hustisya, at para sa pagbabalik ng kapayapaan sa buhay nilang parehong nasaktan. Tahimik silang nanatili, nakatingin sa mga dokumento at sa isa't isa na may iisang pangako sa puso. Hindi na sila susuko. Hindi na sila magiging biktima. Sila na ang sandata. Ang katapangan, karunungan at pagmamahal ay naging armas laban sa kasamaan. At sa gabi ng kanilang unang plano, habang nakaupo sa ilalim ng maliwanag na ilaw, may bagong pag-asa sa mga mata nilang dalawa. Ang nakaraan ay hindi nahadlang, kundi dahilan para magsimulang muli. Muling nagtagpo ang kanilang mga kamay sa gitna ng mesa. Handa ka na ba, Leonardo? Tanong ni Clarissa. Palagi, sagot naman niya. Kasama ka sa bawat hakbang. At sa simpleng yakap na iyon, nagsimula ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Isang laban para sa hustisya, para sa kanilang sarili, at para sa lahat ng naging biktima ng kasamaan. Ngayon, hindi na sila takot. Sila ang lakas. Hindi na sila biktima, sila ang sandata. Tahimik ang courtroom habang unti-unting minubuksan ang mga dokumento at larawan na inihanda ni Leonardo at Clarissa. Sa bawat imahe ng pasa, sugat at takot sa mata ng mga biktima, ramdam ng lahat ang bigat ng kasamaan ni Don Vittorio. Nagingit-ngit sa galit ang matandang Moretti. Nanginginig ang mga kamay habang pinapanood ang ebidensya na nagpapakita ng lahat ng pang-aabuso at pananakot niya sa mga kababaihan, sa mga empleyado at sa mismong pamilya niya. Subalit sa kabila ng kanyang galit, wala siyang matibay na ebidensya. Si Clarissa ay nakaupo sa tabi ni Leonardo, hawak ang kamay nito. Ramdam ang tibok ng bawat puso nila. Justice is not revenge. Mahina niyang sabi, halos bulong. It's peace. Tumango naman si Leonardo. Tinatanaw ang mukha ng ina sa lumang larawan na lagi niyang iniingatan sa wallet. Mama, bulong niya sa sarili na parang ipinapahayag sa kalangitan ang kaniyang tagumpay at ang wakas ng kanilang sakit. Habang pinapakita ng abogado ang mga testimonya ng mga saksi,
Dating nurse, katulong at iba pang empleyado, muling lumitaw sa mata ni Leonardo ang bawat ngiti. Bawat halakhak ng ina na tila nawala sa kanya noon dahil sa pang-aabuso ng ama. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Si Clarissa ang kasama niya sa bawat hakbang. Ang babaeng minsan naging dahilan para muling maniwala siya sa kabutihan ng mundo. Your Honor, ani ng abogado, the evidence is clear. Don Vittorio Moretti committed acts of abuse, deception, and emotional manipulation not only against his family, but also against countless women under his employment. Justice demands accountability. Tahimik ang courtroom, lahat ay nakatingin kay Don Vittorio, na ngayon ay ramdam ang bigat ng bawat salita, bawat larawan, bawat testimonya na pinagsama-sama para sa kaso niya. Hindi nagtagal, pumasok ang hukom at binasa ang hatol. Given the overwhelming evidence presented, the court finds Don Vittorio Moretti guilty on all counts. He is hereby sentenced to imprisonment for a period as mandated by law. Nakahinga ng malalim si Clarissa, napangiti ng bahagya habang nangingilid ang luha. Sa wakas, tapos na ang lahat ng kanilang pinasan. Ang sakit, takot at galit. Habang binababa ng mga pulis si Don Vittorio mula sa korte, tumingin si Leonardo sa langit. Mama, it's over. Ulit niya, sabay yakap sa balikat ni Clarissa. Ramdam niya ang unti-unting ginawa na matagal niyang hinahanap. Ang kapayapaan na minsan tila imposible. Si Clarissa na hawak ang kamay niya, ngumiti ng may luha sa mata. At sa wakas, malaya na tayo. Hindi lang sa nakaraan, kundi sa bawat takot at galit na dala ng iyong ama. Tumango naman si Leonardo. Dahan-dahang hinalikan ng noon ni Clarissa bilang pasasalamat at pagkilala sa tapang niya. Salamat sa lahat. Hindi ko kakayanin to kung wala ka. Huminga naman ng malalim si Clarissa. Ramdam ang bawat lungkot at sakit na unti-unti nawawala. Pareho tayo sagat noon. Wika niya. Pero ngayon, pareho na tayo malaya. At sa wakas, pwede na tayo magsimulang muli. Sa labas ng korte, naglakad sila ng magkasama. Hawak ang isa't isa. Ang araw ay bahagyang sumilip sa ulap na parang pagbibigay buhay sa bagong simula. Sa bawat hakbang nila, ramdam ang liwanag na bumabalik. Liwanag ng hustisya, liwanag ng pagmamahal, at liwanag ng kalayaan mula sa nakaraan. Si Leonardo ay nakatingin sa paligid. Napansin ang bawat tao na naglalakad palabas ng korte. Ang mga saksi, ang mga abogado, ang mga biktima, lahat ay may kanya-kanyang damdamin. Ngunit gayon ay may pag-asa rin. Napagtanto niya na ang kanilang laban ay hindi lamang para sa kanila, kundi para sa lahat ng hindi nakapagsasalita noon. Tapos na ang lahat ng sakit, Leonardo. Mahinang sabi ni Clarissa habang pinapawi ang luha sa pisngi niya. Ngayon, pwede na tayong mamuhay na hindi natatakot. Sa wakas, matapos ang lahat, may kapayapaan na sa kanilang puso. Ang galit ay napalitan ng awa, ang luha ng kaligayahan, at ang sugat ay unti-unti naghilom sa ilalim ng pagmamahal at suporta ng isa't isa. Si Leonardo at Clarissa, parehong biktima. Pareho ring tagapagtanggol ng hustisya. Ngayon ay handa na sa bagong yugto ng kanilang buhay. Tahimik ang paligid ng hating gabi. Ang mga ilaw sa hallway ay dim at tanging ang malumanay na tunog ng hangin dumadaan sa bintana ang naririnig. Nakaupo si Clarissa sa tabi ng bintana, hawak ang tasa ng mainit na tsaa habang iniisip ang lahat ng nangyayari sa nakaraang mga linggo. Sa wakas, nahatulan na si Don Vittorio at nakulong. Subalit sa kabila ng hustisyang iyon, ramdam niya na may sugat pa rin sa kanyang puso na hindi basta-basta malulunasan ng kahit anong korte o hatol. Lumapit si Leonardo. Tahimik, ngunit ramdam ang bigat ng bawat hakbang. Nakita ni Clarissa ang lungkot sa mga mata niya, ang parehong lungkot na dati niyang nakita. Ngunit ngayon ay may halo ring kaluwagan at pag-asa. Leonardo, mahina niyang sabi, hawak ang kanyang mga kamay. We need to heal separately. Too many ghosts between us.
Tumango ang lalaki. Halatang may pighati sa kanyang puso, ngunit pumapayag sa katotohanan iyon. Maybe someday, we'll meet again, without pain. Sa sandaling iyon, walang sino man ang nagsalita. Ang tanging naririnig lamang ay ang tibok ng puso nilang dalawa. Isang ritmong puno ng alaala, galit at sakit, at pagmamahal na hindi matitinag kahit ng panahon. Dahan-dahang yumakap si Leonardo at Clarissa. Mahigpit, parang huling pagkakataon sa isang pelikula. Ramdam ni Clarissa ang init at tibay ng lalaki, ngunit alam niya sa sarili na ang pinakamahalagang hakbang ay ang pagpapalaya sa isa't isa. Te amo, Clarissa, bulong ni Leonardo na puno ng damdamin. Te amo, Leonardo, napangiti naman si Clarissa. Bahagyang nangilid ang luha sa pisngi. Pero mas mahal ko ngayon ang sarili ko. Wika niya at dahan-dahang naglakad palayo. Iniwan si Leonardo sa gitna ng silid na puno ng alaala at emosyon. Lumabas siya sa mansyon, huminga ng malalim, at naramdaman ang malamig na hangin na parang nagwalis sa natitirang kalungkutan sa kanyang puso. Para sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay malaya. Malaya mula sa takot, galit, at sakit. Si Leonardo habang nakatingin sa pinto kung saan naglakad si Clarissa, ramdam ang parehong kalayaan at lungkot. Alam niyang kailangan niyang maghilom rin, hindi lamang para kay Clarissa, kundi para sa kanyang sarili. Sa unang pagkakataon, pareho silang may pagkakataong magsimulang muli, ng buo at malaya, nang hindi natatakot magmahal. Sa mga sumunod na araw, si Clarissa ay bumalik sa kanyang tahimik na buhay sa baryo sa Batangas. Dito niya muling natutunan ng simpleng saya, ang pagtulong sa mga kapitbahay, ang pagwawali sa eskinita, at ang pag-aalaga sa sarili. Ang bawat hakbang ay isang paalala na ang kalayaan ay hindi lamang tungkol sa katawan, kundi sa damdamin at isip. Samantala si Leonardo naman ay naglaan ng oras para sa sarili sa Italy. Pinangisiwaan niya ang mga proyekto ng kanyang Mental Health Foundation. Ngunit higit sa lahat, pinayagan niya maghilom ang kanyang kaluluwa. Minsan naglalakad siya sa hardin, iniisip ang mga alaala ni Clarissa. Ang mga ngiti, ang halakhak, at kahit ang luha. At napagtanto niyang ito ang naging dahilan para siya ay muling mabuhay. Sa bawat lihim na sandali, ramdam nila pareho ang koneksyon na hindi na nila kailangan ipaliwanag. Hindi ito tungkol sa pag-aari o pagmamay-ari, kundi sa respeto at pagmamahal at pagpapahalaga sa sariling kalayaan. At sa isang tahimik na hapon, habang nakaupo si Clarissa sa ilalim ng malaking puno sa baryo, tumanggap siya ng isang sulat. Walang pangalan sa sobre, ngunit ramdam niya na ito ay mula kay Leonardo. Binuksan niya ito at nabasa ang simpleng mensahe. For my healer, because of you, I've learned to live again. Thank you. Napangiti naman si Clarissa at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, buong puso niyang naramdaman ang kapayapaan. Ang sugat ay unti-unting naghilom at ang puso niya ay handa ng magmahal nang hindi natatakot. Ang hindi iniisip ang nakaraan. Sa kabilang dako, si Leonardo ay nasa isang maliit na terrace sa Italy. Hawak ang isang larawan ni Clarissa. Napangiti siya at marahang bumulong sa hangin. Te amo, Clarissa. But now, we are free. I know we will see each other soon. Ang dalawang pusong minsang sugatan, ngayon ay malaya. Ang nakaraan ay hindi nahadlang, kundi aral. At sa bawat paghinga, ramdam nila ang bagong simula. Isang simula na walang galit, walang takot at puno ng pag-asa. Sa wakas, natutunan nilang magmahal. Hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa kalayaan at pagkilala sa sariling halaga. Lumipas ang taon at unti-unti nagbago ang buhay ni Leonardo at Clarissa. Wala nang luha ng paghihigante, wala nang mga sigaw ng galit at ang natira na lamang ay katahimikan. At ang payapang paghinga ng mga pusong minsang durog, ngunit ngayon ay marunong nang magmahal muli. Sa Italy, itinayo ni Leonardo ang Fondazione della Luce, isang mental health foundation na tumutulong sa mga biktima ng pang-aabuso at trauma. Hindi niya ginamit ang pangalan ng kanilang pamilya. Sa halip, pinili niyang mamuhay ng simple,
Tahimik at may layunin. Madalas siyang makita sa mga outreach program, nakikinig sa mga kwento ng kababaihang tulad ni Clarissa, mga taong ginamit, sinaktan at piniling lumaban. Tuwing gabi, kapag natapos sa mga seminar at konsultasyon, umuupo siya sa harap ng bintana ng kanyang opisina. Tanaw ang mga bituin sa ibabaw ng Florence. Dala niya ang larawan ni Clarissa, isang lumang litrato na kuha noong masaya pa sila. Sa ilalim ng araw sa Batangas, sa tabi ng larawan, nakalagay ang maliit na papel na may note. Isang taon ang nakalipas. For my healer, because of you, I learned to live again. Samantala sa Pilipinas, si Clarissa ay may sarili na ring tahanan ng pag-asa. Sa Batangas, nagtayo siya ng maliit na shelter para sa mga kababaihang OFW na naloko, iniwan o sinaktan ng kanilang mga amo sa abroad. Tinawag niya itong Bahay Liwanag, bilang alaala sa mga gabi ng dilim na kanyang dinaanan. Araw-araw, makikita siya nagtuturo ng mga simpleng kasanayan, pagtatahi, pagluluto at pangangalakal. Ngunit higit sa lahat, tinuturuan niya ang mga kababaihan kung paano magmahal sa sarili. Hindi masamang umiyak, madalas siyang sabi. Ang mahalaga, pagkatapos mong umiyak, bumangon ka. Minsan, habang nagwawala siya sa harap ng shelter, may dumating na isang kartero. Ma'am Clarissa de la Cruz? Tanong na to. Opo, ako po iyon. Inabot ng lalaki ang isang sobre. Manipis, kulay kremang parang luma na. Sa sulok nito nakasulat ang mga salitang Italiano. Por la mia guaritrice, for my healer. Nanginig ang mga daliri ni Clarissa habang binubuksan ang liham. Sa loob ay isang simpleng papel lamang, ngunit sapat upang mapaluha siya. Te amo. Because of you, I learned how to live. Thank you for saving my soul. I hope someday we see each other again. Tahimik niyang tinupi ang liham, iniligay sa dibdib at tumingala sa langit. Sa pagitan ng mga ulap at sinag ng araw, tila nakita niya ang mukha ni Leonardo. Ngumiti, payapa, malayo, ngunit buo. Salamat din, Leonardo. Mahina niyang bulong. Sa wakas, pareho na tayong buo. Lumipas ang mga buwan at ang dalawang kaluluwang minsang nagtagpo sa gitna ng sakit ay patuloy na nabuhay sa kanya-kanyang mundo. Hindi na sila muling nagkita, ngunit hindi rin kailanman nawala sa isa't isa. Sa mga pagtuturo ni Clarissa, minsan niyang binanggit sa kanyang mga tagapakinig. May mga sugat na hindi kailangan takpan. Dapat mo lang tanggapin. Kasi doon mo mararamdaman na buhay ka. At sa mga seminar naman ni Leonardo sa Italy, sinasabi rin niya sa kanyang mga estudyante, forgiveness is not forgetting. It's choosing peace over pain. Sa dalawang magkaibang panig ng mundo, pareho silang nagtuturo. Pareho nagpapagaling. Hindi lamang ng iba, kundi ng kanilang sarili. Isang gabi sa Batangas, habang nakaupo si Clarissa sa harap ng Bahay Liwanag, tanaw ang mga alitap-tap sa paligid ng hardin, napangiti siya. Gabi na naman, sabi niya sa sarili. Pero ngayong gabi, tahimik na. Sa parehong sandali, sa Italy si Leonardo ay nakaupo rin sa kanyang balkonahe. Tanaw ang buwan, hawak niya ang isa pang kopya ng sulat na ipinadala niya kay Clarissa. Ngumiti siya at bumulong. Buonanotte, Clarissa. Wherever you are, I know you're smiling too. Sa katahimikan ng gabi, parang narinig nila ang isa't isa. Isang mahinang tinig ng kapayapaan na tumatawid sa pagitan ng karagatan. Hindi na nila kailangang magsama para maging buo. Ang kanilang mga puso ay natutong tumibok muli. Hindi dahil sa isa't isa, kundi dahil sa paniniwalang kahit sa gitna ng dilim, may liwanag pa rin naghihintay. Kung bago
ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!